Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon tungkol sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. In-interview siya ng media tungkol sa impeachment case, mga rumors. At sinagot naman niya yung tunay na relasyon niya kay PBBM. Ano ba ang plano niya sa political career niya. So, pakinggan natin itong balita ng DZAR. Malalim yung kanyang mga sinasabi. Mamaya magbigay ako ng reaksyon. Hindi pinalagpas ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na sagutin ang mga isyung ipinupukol sa kanya kamakailan sa isang ambush interview sa Quezon City. Kabilang sa sinagot ni Vice President Duterte ay tungkol sa umunoy planong impeachment laban sa kanya ng ilang kongresista. Currently doing our due diligence about this one, and then we will release a comment in the appropriate time. Pinabulaanan naman ng pangalawang Pangulo ang umano'y pagkakawatak-watak ng unit team. Pagtitiyak ni Vice President Duterte na okay sila ni Pangulong Bongbong Marcos at may tiwala pa rin sa kanya ang Pangulo. Okay, well, I believe that I still have the trust of President Ferdinand Marcos. Binigyang diin naman ni Vice President Duterte na wala siyang ambisyon na maging presidente sa 2028. Hindi ko naman talaga ambisyon ng tumakbong Vice President. And lalong-lalo na ang President. Alam niyo naman lahat yan. Sinabi ko noon na hindi ko gustong tumakbong President. Dagdag ng pangalawang Pangulo na ang plano pa rin ng Diyos ang mananaig. Lahat ng ginagawa natin, we can only plan, but it will truly be God's plan that will prevail. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Okay. Tungkol sa impeachment, very short yung sagot niya. Kaya lang, sabi niya, we are practicing due diligence. Ano yung diligence? Nag-iingat. Ayaw niyang maging padalos-dalos. At sabi niya, sasagutin niya yan on the proper time. Ganyan siya palagi. Pag sumagot na, may prepared statement na pinag-aralan. Hindi siya basta-basta magsalita. Tinitimbang niya kung ano yung dapat niya, full of wisdom. Kaya, basa ko nito, merong nararamdaman nila, kasi itong si Speaker Romualdez, tinanong din siya doon sa San Francisco, California ba yun? Sabi niya, none. I don't know anything about that. There's no plan. Ano? Si Tambaloslos. Sino pa? Si Congressman Tulfo. Yung alalay ni Tambaloslos, ginawang Deputy House Majority Leader. Sabi ni Congressman Tulfo, wala. Puro sila wala. But si VP Sara, kung wala sana, sabi niya, wala. But the fact na sinabi niya na diligence, ingat lang tayo. Huwag kayong apurado, sasagot din ako niyan. Tingin ko meron. Yung revelation ng puting ahas ni Marlica, na bago umalis sina Pangulong Marcos papuntang US, kinausap ni VP Sara at Senator Amy si PBBM. Tinanong bakit may mga ganyan na plano at pwede bang may gagawin siya para hindi matuloy. Ang sagot ni PBBM, wala akong magawa. So bakit wala siyang magawa? Kasi may nag-uutos na gagawin ng mayan. So, yun na yung sinasabi ni Senator Amy na may mga ambisyoso dyan. Ambisyoso. So, sino yung ambisyoso? Yung gustong magkandidato sa 2028 na napakaaga pa lang na ngayon naninira kay VP Sara.
So, abangan natin ito. Sigurado, on the right time, sasagot si VP Sara. Kailangan malaman yung sagot niya. Basta, tingin ko, merong impeachment complaint na ipafile sa kanya. Okay? And then, dito sa relasyon niya kay PBBM, malaman I still have the trust of the President. I believe it so. Wala naman silang away ni PBBM. Ganon din si PBBM nagsalita. Maganda yung relasyon. Excellent, sabi niya. Excellent ang relasyon nila ni Sara. I believe it. Meron lang nanggugulo. Ang nanggugulo, itong mga ambisyoso na layo-layo pa ng eleksyon gumagawa na ng ingay. Okay lang kung ingay lang na normal. Kailangan yung naninira, yung gagamitin yung issue ng confidential funds na unfair naman sila. Dapat lahat tanggalan nyo ng confidential funds. Bakit BP Sara lang ang tinatarget nyo? Okay? So, and then, last, yung ambisyon sa politika. Maganda yung sabi niya. Wala akong ambisyong magkandidatong yung vice presidente nga. Hindi ko plinano yan. Presidente pa kaya. Yeah. So, those are wise answers. Kasi, pag sabihin niya gusto niyang magkandidato sa 2020, lalo siyang pag-initan. So, laylo lang muna ang ating Vice President na tama. Yun ang ginagawa niya. Laylo. Hindi siya masyadong pakitang, wala masyadong media interview. Kung sumagot, wala siyang masyadong press release. Kumpara dito kay Speaker of the House, lahat ng galaw niya may write-up. Grabe. Talagang media built up. Kahit hindi niya trabaho, pinapakialaman niya. Ano yun? Rice distribution. Tinawag niyang CAS. Card pala, card. Cash assistance and rice distribution. Hindi naman niya trabaho yun. Tapos, siya nang nangunguna, nagiging DSWD na siya. Nakikipag-partner na siya. Ano ba yun? Yung pagbisita sa Pag-asa Island. Ang dami niyang pinapakialamang trabaho. Pagbigay ng ayuda sa mga yung namatayan sa Gaza. Israel. Wala, hindi naman masama yun. Kailangan, trabaho niyo ba yun? Yung pag-inspect ng mga warehouse ng bigas. Siya ang bidang-bida. Pag-donate sa Harvard, ang dami. Kaya, sabi nga ni political analyst Ronald Llamas, nakikisakay sa panahon, sabi niya. Yung opportunist, ang tawag niya kay Speaker Romualdez, kung saan yung mainit na issue, doon siya para makuha niya yung simpatya ng taong bayan. So, yun po. Kaya lang, pinaka-the best nga sagot ni VP Sara ng tanongin tungkol sa political ambition. Sa lahat, we can plan, sabi niya. But, it's all God's will be done. Kung ano ang kalooban ng Diyos, yan ang matutupad. Doon ako believe. Talagang Bible-centered ang buhay ng ating Vice Presidente. Kailan ba yung nagbigay siya ng mensahe na in everything there's a season, time to plant, time to approach. Sabi niya, time. Kaya, sabi niya, relax lang tayo, wag tayong, basta nananawagan siya palagi ng pagkakaisa, magtulungan dahil ang tutukan natin yung kahirapan, mahal na presyo, yung ganon palagi ang mensahe niya, puros mensahe ng pagkakaisa.
Ganito ang magandang leader na hindi siya plastic. Kung ano ang nararamdaman, yun ang sinasabi. Tapos, yung sincerity na nandun talaga. So, mabuhay po kayo, BP Inday Sara. Gabayan po kayo ng Diyos. Yes, God's will be done. And what's the will of God for you to become the next president?